Kita nyo, pansin nyo ha. Isang ano lang, kita nyo ngayon. Sino dito may kamag-anak na mayaman? Lahat tayo. Mga kamag-anak tayo mayaman, di ba? O, tingnan nyo ugali. Mayaman. Dapat ikaw na nag-aaral, dapat magtulungan. Kamag-anak mo ha. Pero nagagawa ba nila? Naranasan ba nila? Na nawalan kayo, meron kayong mayaman yung asahan na maaaring tumulong, sobra-sobra sa pera, pero hindi nila nagagawa. O, di ba? O, tama ba yung sinasabi ko? Experience po natin lahat yun. Kahit ako, may mga ko. Pero alam ko ninyo, tumutulong sa akin kung nasa siya. Pangalawa, ibang tao. O, di ba? Mas mabuting ibang tao tumutulong sa atin. Pero yung kadugo natin mismo na mayayaman, milyonaryo, hindi kayo matulungan. Tama. Yan ang ugali na nakita ni Jesus Christ doon sa mayaman. Kaya sinabi niya, ikaw na mayaman, hindi ka makakapasok. Mas mabuti pa yung mahirap makakapasok. Number 1, requirements. Alam niyo mga kapatid, ang kaligtasan hindi mababayaran. Sa religion na pinabangunan natin, sinisira pero nangyayari sa Roman Catholic. Kapag namatay yung isang tao, magbayad na sa pare, dadasalan nila para ianong sa pagkakabila. Pag all saints, di ba yun? Araw ng patay, pupuntang pare sa simenteryo. Dadasalan nila yung patay namin para mahalo. Walang nakasulat sa Biblia na mahalo pa isang patay kung sa pagkakabila. Idadasal mo lang yung wala. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang desisyon para magkaroon ka ng kaligtasan sa inyo mismong sarili. Sa inyo mismong sarili. Kung mayroon kayong tamang relasyon sa Panginoon Diyos. Yan yung number 1, relasyon sa ating Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, ilustrasyon ko pumunta ka ng Malacanang kilala mo man si President Marcos, pumunta ka, hindi tatanggapin kasi wala kang relasyon sa kanya. Pero kapag pumunta ang anak ni Bongbong Marcos, yung gobyerno, di ba may mga ano pa yan, pasasalubong pa yan sa mga sundalo, di ba? May mga escort pa yan. Talagang nakabukas ang Malacanang niya kasi anak niya. Tama? Tayo, siguro pa rin yung anak tayo ng Diyos. Hindi na nakakatiyak dito mga anak siya ng Diyos. Sige man, pasang ka man. Sigurado kang anak ka ng Diyos? Sino pa? So kung hindi kayo magtataas ng kamay, ibig sabihin, hindi kayo makapasok sa karya ng Diyos. Kasi ipapakita ko sa inyo requirements sa pagpasok sa karya ng Diyos. Sabi ni Sister Hannah, sigurado siya. Ngayon, malalaman mo kung sigurado ka. Alam niyo, kung may relasyon sa ating Panginoon Diyos, sabi sa Biblia, ang sino man sumampalataya, tumanggap sa Panginoon sa kanyang puso, magsisi ng kasalanan, talikuran ng kasalanan, bibigyan ng Diyos ng karapatan ng ito ng Diyos. Pasado ba tayo ba? Pasado ba Diyos siya? Di ba bigat ng requirements? Basta na lang tayo nag-ano, no? Akala natin, ligtas tayo, simba tayo ng simba. Pero requirements ng Diyos, napakabigat. Alam niyo kung bakit ang mga pastor? Ang bigat ng requirements ng Diyos talaga. Pero pari-parehas lang tayo. Pinipilit ko yung sundin, ginagawa ko yun sa buhay ko. Kasi ang hirap sa ibigay ng mga kapatid. Akala natin, ito, easy lang ang buhay. Pag ganun-ganun tayo, minsan, payabang-yabang tayo dyan, di ba? At painom-inom tayo ng alak. Hindi niyo alam, napakahirap sa impyerno. Bibigyan ko kayo ng isang kwento. Ang isang mayaman at si Lazaro, namatay itong pareho. Si Lazaro tagtad ng suga. Nandiyan sa pintuan ng mayaman. Ang mayaman, isasarap ng pagkain. Si Lazaro nakikipag-agawan doon sa aso kasi ang aso kasama niya Ang mayaman, kaya siguro hinahagis yung pakakagat niya. Di ba pag mayaman, mga iba-ibang kakain niya, pakakagat niya isang hita ng lechon mo, hagis. Nakikipag-agawan si Lazaro. Ngayon yung mga itong pareho. Sabi dito sa talinhaga, yung mayaman nasa impyerno.
si Lazaro nasa langit. Bakit kaya? Katulad dito ng ano. Bakit kaya si Lazaro nasa langit? Kasi nang kay Lazaro, mayroon siyang tunay na relasyon sa Panginoon. Na kahit na siya tagtad ng sugat, hindi siya nagreklamo. Panginoon, bakit ako ganito? Ba't ako mahirap? Hindi siya sinabi. Nato ka? Hindi sinabi. Ang pangalan mo? Mark. Mark. Okay, Brother Mark, wala ang tok mo. Magbigay ka na ng isang uri ng kasalanan na nagagawa natin. Sige nga. Ano ba yung kasalanan na nagagawa mo na? Kung dakaw. Sorry, hindi ka naman magnanakaw. Okay, naman ba? Nakaw. Ano pa? Brother Mark? Nagsasalita ng mga sinungaling. Sinungaling? Okay, hindi ka naman sinungaling. Sigurado ka? Sigurado. Isa pa, wala mo na. Ha? Ano pa? Bawal mag-bisyo. Ay na! Walang bisyo. Madami! Gabi-gabi nalalasing. Ayaw. Isa ka kasunta. Sinabi sabi ha? Hindi ako. Isa ka kasunta. Isa pa. Ano pa? Please, the best, please. Wag Hindi, walang turuan. Yan, nag-iisip eh. Ano? Hindi ay pa na. Hindi ako kaya na. Okay, ano ba? Sige. Isa pa. Awanan. Si Brother Jonesman? Sige, tayo ba? Hindi ako. Meron ka, ano pang nagagawang kasalanan na alam yung mali, pero nagagawa natin? Tayo, o ikaw, Brad. Walang gaya-gaya. Ano ang nagagawang kasalanan na alam yung kasalanan pero nagagawa ang paulit-ulit? Ay, yung nagbibisyo ka pero... Basta nagbibisyo. Yung nagbibisyo ka pero nagagawa. Bawal mag-backstab. Pwede. So ang tanong ko, yung nagagawa mo paulit-ulit, so inamin mo, bisyo na. Mayroon ka nun. Hindi, kung minum lang. Minaw, bisyo. Okay. Ngayon, sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ng nagkasala, walang sino man dapat sa harapan ng Diyos. Ang ibig sabihin, dahil sa kasalanan, lahat ng tao naputol ang relasyon niya sa Diyos. No? Kaya lahat ng tao, candidate siya para sa impyerno. Mamati kayo. Candidate aming tao para impyerno. Kasi naputin kayo yung relasyon na naputol ng kasalanan ni Eva ni Adan. Di namin tayo bigaya, hindi simula. Ay nakadiin ay sa atin ng kasalanan, kaya hindi natin ito maiwas-iwasan. Naintindihan niyo? Kahit sabihin mo, gusto ko magbago, pero hindi ko kayang iwasan. Di kasi sa iyo yan. Mawawala lang yan kapag tinanggap si Kristo ng kasalanan. Kasi yung kamatayan ni Kristo sa krus, yung dugo niya na nabuhok sa krus ng Kalbaryo, hinugasan ang kasalanan mo, ang kasalanan natin. So, ibig sabihin, number 1 is relasyon sa Diyos. Tama? Relasyon. Pangalawa, ay pagsunod sa salita ng Panginoon. Diba? Ang mga kabataan ngayon, na-influensyahan ng TikTok, na-influensyahan ng social media, di ba? Diba? Kahit na minsan, importante yung gawain sa loob ng bahay, pagka binuksan niya ang cellphone, kahit maghapon, magdamag, di ma yung mata niya dun di ba? Amen. Amen. Number 1 yan. So, ano pa? Mga kabataan, pag binainda,
Ha? Di ba? Brother, huwag ka muna mag-cellphone. Kasalanan na rin. Hindi, joke. Di ba? Aminin nyo, naranasan ko yan. Pag nainlove ang kabataan, anong sabi sa kasabihan? Kapag ang isang tao ay umibig, hahamakan niya lahat ng kanya. Hindi man kayo. No. So, hindi. No. Talaga. Love. Mahirap. Yan ang number one na nagkakagawa ang taong kasalanan pag nainlove ang isang kabataan. Bakit? Nagiging suway na sa magulang. Mas maganda yung ma-inlove ka, may bastos ng magulang. Brother, katanong kita kasi meron ka eh. Nandito ka muna, nasaan? Pinawin na. So ngayon, katanong kita, may bastos kaya ng magulang? Meron. Maganda yung ganun. Kaysa nagpapatago-tago kayo ng relasyon. Oo na. Si brother, nakita ko eh, kahit hindi niya sabihin sa akin, alam kong girlfriend niya yun. Kasi nakikita ko. Dapat may basbas na magulang. Ano? Kapag nagipag-relasyon tayo, may basbas na magulang. Napakagandang ugali itong nanligaw ka, no? Nanligaw ka sa bahay. Una mong dapat, halimbawa, niligawan si Nana, huwag yung patago. No? Una mong pupuntahan mamay na. Paalam ka. Nagawa mo yun? Nagawa mo? Palakpakan natin si George. Tama, ano? Ha? O, yung totoo. Nagpaalam ka. Yun ang magandang panliligaw. Kasi sabi ko sa inyo, ngayon na nakaka-influensya sa mga kabataan, cellphone. Alam niyo ba ngayon, kahit ako, kaya kong mag-girlfriend ng 5 eh, sa cellphone. Totoo lang, may mga dating apps dyan. At nag-aano ako niya, pero hindi eh. Kasi mas maganda yung manligaw ka na formal. No? Formal talaga. Kaya kayong kabataan, sinasabi ko sa inyo ha, para hindi kayo mapahama. No? Kasi yung patago-tago, naligawan, ay walang kwenta yan. Mamaya, nakasuhan ka, katulad sa dito, nagmamahala na sila, nag-iibigan na sila. Lihim mo ka na ginagawa. So ano yan, yung nagalaw na yung babae. Alam niyo, kahit nagmamahalan sila, naliin yung lalaki. Minor edad yung babae. Nakulong siya. Ano mong kaso niya? Right. Sino nagpakulong? Magulang. Bakit? Karapatan nila yun. Dahil minor edad ang babae. Dapat alam niyo yan ha. Pwede pala kayong makulong kahit magkasintahan kayo. Nagalaw mo yung babae. Pag ang nanay, ang tatay ay magreklamo, wala kang magagawa. Nakulong siya. Pero kapag may basbas, kahit nagalaw mo yan, may basbas Manila, anong sasabihin ng nanay? Hintayin mo na lang magiging hindi pakasal kayo. Di ba? Alin maganda? Yung palang, isang kasalanan na yan eh, na nagagawa ng tao, di ba? Okay, relasyon. Pangalawa natin sundin ang salita ng Diyos. Dapat sundin natin ang Diyos. Kasi sabi ko sa Biblia, ang salita ng Diyos ay ilaw sa ating mga daraanan. Ngayon, pag wala tayong word of God, nakanasan ba ninyo lumakad sa kadiliman? Yes. Ano nangyayari kapag tayo lumakad na walang ilaw? Ha? Wala kang makita. Mahuhulog ka sa bangin. Hindi mo alam, minakaparin ko lang bangin. Ganyan ang ibig sabihin ng isang taong hindi rooted ng Biblia. Wala siyang direksyon ang buhay. Kaya salamat dahil ngayon, napakinggan niyo itong Bible study. Gusto mo rin yung Bible study? Ha? Gusto mo rin ha? May napulot ba kayo? Meron. Wala rin napulot si brother. Ha? Ay, hindi na. Hindi na. Ano yun, Father? Okay lang. So, maraming salamat. Gawin po ninyo yan. Ayokong pasundin kayo sa panalangin. Katulad ng ginagawa ng iba. Tumayo tayo sa mga ng panalangin. Tanggapin mo si Kristo o hindi. Decision mo yan ngayon. Handa ka bang maligtas? Handa ka bang maantay ng maligtasan? Opo. Sino dito sa inyo ang alam na kapailas yung mga mamatay? Wala gusto.
natin na lang, Pastor. Walang nakakaalam. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Yun, good. Eh, paano kaya kung mamatay tayo mamaya? Sabihin natin mamaya, patay na. Hindi natin alam, no? Halimbawa, tanongin natin si Joshua, Jonas. Eh, ito ay tanong lang, ha? Huwag naman mangyari eh. Ito na example na pa, halimbawa lang. Paano Jonas kukunin ka ni Lord mamaya? Patiyan mo kaya ligtas ka? Eh, pag hindi ka ligtas, gusto mo sa impyerno? Hindi ako. Ayaw. Tama, di ba? Sabay. Ikaw, brother rin eh. Di ba ba? Patiyan mo kaya ligtas ka? Hindi natin Hindi, gusto mo sa langit. Ayaw mo sa impyerno? Ikaw yung sister. Sa kabaw, di na lang. Gusto nyo sa langit? Ayaw sa impyerno? Siyempre lang, gusto lang, Pastor. Ayun. Okay. Gusto ko sa kabaw. Trabaho. Hindi. Mamamatay ka muna, papatayin ka dito. Pero ang kaluluwa mo, focus sa langit. Hindi. Dito na lang. Hindi. May kaluluwa langit. Impyerno langit. Alin gusto mo? Impyerno langit. Langit, basta. Ayun. Okay. So, magandang sagot nyo, ano? Tapusin na natin kasi dito pa. Maganda yung Bible study na. Nagustuhan nyo ba? Yeah. Okay. So kung gusto nyo sa langit, ito ang sasabihin ko sa inyo. Ngayon mismo, mag-desisyon kayo, ilagay nyo sa inyong puso. Na ang requirements para sa langit, magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, tanggapin mo sa Jesus, magsisi ka na yung kasalanan, at yung pagsisisi mo, ang tunay na pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. No? Dahil, sabihin ko sa inyo, ayaw mo man sa hindi, kapag hindi mo tinarigdan ng kasalanan mo, walang magagawa doon, sigurado, sure ka doon, sure ka sa impiyan mo. Dapat ngayon, kung nais natin maligtas, magsisi ng kasalanan, tanggapin si Jesus, manampalataya ka, na siya ay namatay na buhay ng muli dahil sa iyo, yun lang. Pagkatapos, ay kurang ang kasalanan mo, at pangatlo magsimula ka, sundin ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Makagawa ba ninyo yan? Oo, Pastor. Sige. Ako na, loob ko ba? Sige gawin nyo. Ito, maaaring last word ko to sa inyo, hindi ko rin alam. Makakulit din ako ni Lord mamaya. Alam mo ba na may natutulog mo ng mga tayo? Diba? At hindi ko alam, okay, baka itong last word ko na ito sa inyo, hindi natin alam kung ano nangyayari sa aking bukas, nakakaalam ba? May nakakaalam ba sa inyo may mangyayari sa aking bukas? Wala. Wala rin, tulad ng kamatayan niya. Kaya sabi doon, ang salvation ay ngayon, hindi ako bukas. Ngayon mismo. Ngayong napakinggan mo ang word of God, sabi ng Panginoon, huwag matigas ang inyong puso. Huwag matigas ang inyong ulo. Ngayon mismo ang desisyon para maligtas ka. Hindi sa araw ng bukas. Hindi natin alam kung ano yung sabi mo. Pwede? Sige, manalangin tayo ulit. Sumunod tayo. Siguro natigla tayo sa ating tayo po yung manalangin. Hindi sumunod na lang tayo yung manalangin. Sige. Pero hinanyayahan ko kayo na desisyon nyo yan. Desisyon nyo, hindi ito'y salita lamang na gagawin natin ha. Buong puso natin gawin ito ngayong hapon ito. Sige to, manalangin tayo. So bibigkasin nyo rin yung binibigkas ko ha. Sumunod tayo. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat. Maraming salamat sa salita mo, na aming pinag-aralan. Naniniwala ako, Diyos, na sa oras na ito, ay kasama ka namin. Ama, patawarin mo ako sa mga kasalanan ng aking nagawa. Mula nang ako'y isila, hanggang sa kasalukuyan, patawarin niyo po ako. Ako'y nagsisisi sa kasalanan niyo. Ama,
Isulat mo nga po sa aklat ng buhay Sa aklat ng buhay, ang aking ang ating Pangarap. at mula ngayon, Panginoon, at mula ngayon, Panginoon, tinatanggap kita tinatanggap kita na isang dakilang tagapagligtas sa isang dakilang na sa kapagligtas aking buhay. sa aking buhay. Sinasampalatayanan ko Sinasampalatayan ko ang kamatayan ni Jesus ang kamatayan ni Jesus at ang muli niyang pagkabuhay at muli niyang pagkabuhay dahil sa pag-ibig sa akin. dahil sa pag-ibig sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat po. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. Patuloy kayo pa ang manalangin sa inyo. Father God, salamat po at tutuhanan ng Diyos mga kabataan ito na tinanggap nila ang Panginoong Kristo sa kanilang puso. Naniniwala ako, Lord, na mula ngayon, ang gabay ng Banal na Espiritu ay nasa kanya. At naniniwala din ako, Panginoon, na binuksan ng durungawan ng langit. At ang spiritual blessing o Diyos ay hindi lamang ito sa mga kanila, kundi sa buong nilang pamilya. Nawa o Diyos, mga kabataan ito ay baguhin mo sila sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Hindi nila kayang magbago, Panginoon, sa kanilang sarili. Ngunit sa pamagitan ng iyong kapangyarihan at yung Banal na Espiritu, pagkilos ka ng puso, Lord, sila po yung mababago. Salamat po ang nalangin. Okay,